Eragtob po mga kapatid. Sabi po dito sa aklat ni Hagay, basahin ko na lang hanggang 1 to 11. Yan. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Hagay noong ikalawang taon ng paghahari ni Haring Dario sa Persia. Noong unang araw ng ika-6 na buwan, si Yahweh ay nangusap kay Hagay para kay Zerubbabel na gobernador ng Juda, anak ni Zeltiel, at sa pinakapunong paray na si Josue, anak ni Jehozadak, mga pangalan. Para maunawaan lang natin yung ano po, kung saan yung pangyayari ng aklat po ito. Ganito ang ipinasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Hagay, ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. At ang kaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko iyan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. Iyan ang dahilan kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot ang pinararanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil at sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at ahayop at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. You know what, mga kapatid? The issue is the people, ito po yung event ng mga Israelita na bumalik na sila sa Jerusalem. At they are busy doing things by themselves. Inuuna po nila yung kanilang sarili. Ngunit alam niyo mga kapatid, ang higit na pinapanubayan ng Panginoon, mga kapatid, ang higit dapat nawa na unahin ng mga anak ng Diyos ay ang ating Panginoon. It is an encouragement to you and me, mga kapatid, na higit na unahin natin ang Panginoon sa ating pong buhay, even in giving our tithes and offering. Kasi hindi lang talaga mawawalan ang isang mananampalataya na laging inuuna ang Panginoon. Even in regards sa pagbibigay po ng ating ikapo at ating pong pag-abot. Sabi nga sa Proverbs 3:10, ano yung sabi doon? Paki-ano nga Sister Irene, sabi niya na parangalan mo si Yahweh. Parangalan mo si Yahweh sa lahat ng your wealth. Yun ang, tingnan nga natin, yung
Proverbs 3:10. Gusto ko lang yun kasi napakaganda. Ayun. 9 muna. Parang mali. Mas gusto ko yung translation ng aking tingnan natin. Ito ay ayan, tignan natin. Kasi maganda yung sinabi ni Solomon sa bagay po ng pagbibigay. Nang sabi niya, ayan, English, mas maganda. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. That's the promise, mga kapatid. Nakatulad po ng nangusap ang ating Panginoong Yahweh kay Prophet Haggai patungkol po sa mga Israelitang ito na inuuna po kasi nila yung kanilang sarili kaysa yung pagpapatayo ng templo ng Lord. Hinahayaan nila yung tahanan ng Lord na wasak, samantalang yung kanilang mga sarili ay pinapaganda nila yung kanila pong mga tahanan. At encouragement sa lahat sa ating mga kapatid that we honor God sa lahat ng meron po tayo at unahin natin ang Lord, mga kapatid. Higit na unahin natin ang Lord at makikita natin, di ba, sabi sa Malakay 3:10 na in the previous pa na mga verses na ibibigay po ng Lord ang pagpapala sa sino mang sumusunod po sa Kanya. Heavenly Father, we thank you so much for your goodness. We thank you, Lord, for your provision, O God. Dalangin po namin na nawa patuloy mong turuan ang amin pong mga puso, Panginoon, na patuloy na sumunod, Panginoon, sa inyong regards, Panginoon, sa pagbibigay at pag-iika po. Nawa, Panginoon, makita namin, Panginoon, ang kahalagahan ng bagay na ito sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Nawa, mapatunayan namin, O God, sa pagsunod namin sa inyo, Panginoon, ang inyong pong mga pangako. And we know, God, that you are a true God na sumusunod, tumutupad sa inyong pong mga pangako, Panginoon. Ano naman po ang ipinangako nyo, Panginoon, in regards our giving sa tithes and offering, Panginoon, with faith, O God, naniniwala po kami na ito po ay matutupad sa amin pong mga buhay. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.